Ang pangutana gyud natingala sila kay daan baya kung cabinet member sa usa ka administrasyon dili tung administrasyon sa panahon ni Presidente Duterte, panahon sa iyang predecessor si President Noynoy Aquino. Kami ni Presidente Noynoy Aquino ug si Presidente Digong Duterte kauban mi sa 11th Congress. Congressman Aquino sa Tarlac, si Congressman Rudy Duterte sa Davao City, ug si Congressman Dr. Neric sa 1st District sa Bukidnon. So uban mi sa among una nga termino. Kami ra nga Congress batch, 11th Congress nga naay nakaproduce og duha ka presidente, si Pinoy ug si Presidente Digong. Ang ako lang mga kaigsuunan, ipangutana ko siyempre dito sa partido Liberal Party man ko sa dugayng panahon. Karon gadagan kog independent. Wa man ako gibiyaan ang Liberal Party for the record. Pero nawala naman gyud sa si Presidente Aquino, no? Ni panaw na namatay siya atong 2001. Nagsunod ra sila ligas pila lang kaadlaw ni Dr. Juan Acosta pagpanaw pud sa akong tatay, Dr. JCA. Karon gipangutana ta ngano man nga classmate gani ni Vice President Leni Robredo, kaubanan gyud mi sa amo pang pagka-estudyante sa among dormitoryo sa University of the Philippines. Kaubanan ta sa mga niagi pud nga mga sama-sama palad farmers sa Sumilaw, no? Kabalo man ta kat dinhi First District man gyud na ang mga issue ni adto sa mga kayutaan diya sa Sumilaw, Kisulon. Kaubanan nato si attorney ato, bag-ong attorney pa si Leni Robredo. So ang pangutana nganong karon nga naa kita sa naay nahitabo sa atong former President Digong Duterte nga naadto siya sa the Netherlands dito sa lain nga korte nga naay jurisdiction kunuhay ang International Criminal Court. Ang ako simple lang. Ug unsa may among mga differences sa niagi policy man sa partido man, naapod mi pinagsamahan gyud pod sa daang presidente, dili lang Aquino kundi dili Duterte. As I said, nag-uban mi. Pagdagan akong senador sa 2010, giindusarta ni Mayor Digong of Davao City. Gidala ko niya sa iyang radio program, sa iyang TV program, nangaon mi sa Ito's People's Park. So naami pinagsamahan pod, bisan og dili mi kapartido. Sa nahitabo sa ICC, katong gidala lang siya og aghat, wa pagani siya kauli og Davao gikan sa iyang biyahe sa Hong Kong, gidiretso siya sa usa ka private plane, no, eroplano nga pribado nga gidala siya dali-dali walay klarong proseso sa warrant of arrest ug sa akong pagkasinati kay ang atong pagkadoktor sa siyensya politika ug sa public policy ug sa foreign relations. Nasabtan ko gayud nga ang international law dili gayud kana siya nga mutigbabaw sa unsay soberenya ug balaod sa imong pagkanasod o republika. Kanang PD Presidential Decree 1069 mao nay gitawag og extradition law. Ang extradition pasabot ana kanang naay citizen sa usa ka nasod dalon sa laing nasod kay didto siya kasuhan. Na may mga inana og nay kriminal nga gikas Amerika niabot sa Pilipinas, i-extradite na siya dalog balik dito sa ilang nasod. Inana ba ang pasabot sa extradition? Wala man to sunda sa panahon nga gidala si Tatay Digong dito sa Netherlands, sa The Hague, sa International Criminal Court. Wala sunda ang unsag gyoy naa sa warrant of arrest nga dapat moagi gayud sa atong Supreme Court. Unya gitiming nila ato nga ang Supreme Court justices daghan ato wala sa Pilipinas kay nay konferensya, nag-attend sila sa usa ka conference sa mga justices sa laing nasod. So klaro kaayo tataw nga sa eleksyon karon 3 weeks gani after na impeach si Vice President Sara Duterte nga nipirma ang 274 ka mga congressman. Ug di man sa pag-unsa, di tamang daot, pero ato lang yung tawgon ang kamatuoran nga unsay nahitabo. Gibaligya man ang maong ilang mga boto ana, mga congressman, para sa 150 o 200 million. Bahala na
kung kana si Vice President is a legitimately elected nga taga Mindanao gyud nga Vice President nga wala gani sa giagi og tumang pagproseso gidali-dali kay mag-eleksyon naman mag-recess meaning mag-break na ang Congress. Nya 3 weeks after gisunod pa gyud sa amahan nga dalon dito. Dili na ni siya mahitungod sa unsay partido. Mahitungod kani sa kung Pilipino kita atong tahuron gayud. Dili man perpekto ang atong mga institusyon o mga proseso, justisya or foreign affairs or atong mapamalaod. Kinahanglan respetuan nato ang kada Pilipino ug moagi pag-akusar ug naay mga charges o mga correct? Diba? So kanang usa ka OFW karon grabe kay garali everywhere sa do kalibutan mga overseas workers nato. Mga Filipino overseas, mga bayani nato nga gatrabaho sa laing nasod nang inabuhian aron mabuhi sad ang ilang mga pamilya dinis Pilipinas. No? Nangano nga sila gusto man sila karon nga dili sa sila mag-remit aron lang madunggan ang ilang tingog ug moingon adi sa gyud mi mo remit sa among sang i-hold kay paminawon gyud ninyo ang unsa gyud kaning nahitabo sa daang Presidente Duterte kay nganong niabot naman siya dito naman hinon siya gi-detail sa laing nasod unya kani daghan kay atong birthday ni Presidente Digong atong March 28 daghan kay rally everywhere dinhis Pilipinas ug sa laing mga nasod. Ang pangutana sa usa ka ordinaryong nanganarbaho nga Pilipino, sakripisyo gibiyaan ang pamilya, ang mga anak aron lang adunay pangita abroad makaeskwela ang nabilin nga mga anak dinis Pilipinas. Ang pangutana kung mahimo nila sa daan nga presidente sa Pilipinas, unsa na ka ang ordinaryong lumulupyo sa republika nga nanginabuhi sa laing nasod, asa kami mudagan, unsay among proseso nga masaligan, kunsa nga mga institusyon, foreign affairs ba, Department of Justice, Supreme Court, ang atong masaligan, nga dili naman hinuunta, gapanalipdan ani, nga pa mga klaseng pamaagi. So diha, si Dr. Nerik Acosta, isip usa, ka naapoy expertise sa foreign relations o sa international political science, magaingon, di man tumao nga gihimo nila kang Presidente Duterte. We have to return to the sovereignty of our laws and our institutions. And imperfect as they are, naakitay mga balaod sama atong giingon natong PD 1069 extradition law. Naakitay mga Supreme Court nga agiun na diha, usa ka na lang muragi kuha o gilabay sa laing nasod. And that's why we have stood by dili kay kaparti-partido ni, but as Filipinos, we know unsa gayoy atong mga katungod ug unsay ato gayong ipaglaban nga atong kagawasan nga dili lang bisag kinsa nga laing nasod ang maudiktar kanato. Amen? Okay. Ha? Expulsion na ganito nahitabo. Ang extradition manggod proseso nga dalon ka sa laing nasod kay naay giagian nag-insaktong proseso. Kanang expulsion, mura na lang ka gi-expel og sa eskwelahan pa ba, no? Nakasala ta sa eskwelahan, nagdala ta druga sa eskwelahan, gi-expel ta. Murag inana man gud ang nahitabo, murag expulsion. Okay? Sa kaso po nga inyong gagakatkitan sa kining mga troll nang naamang yung social media, magtumo-tumo mang yun, tinuod, naamang yung mga kaso ang tanang politiko, magamay madako, kay apel man na sa atong teritoryong gisudlan. O sabi tayo mo ingon ng inirasyon ni Ino, akong anak mo yung na-enter man kadas politika, dawatag yun na, kay og naag yung intriga, o kasuhad ka, pisyuhan ka, is Facebook pa, dawato na nimo, kay ni-enter man ka. Mo ingon gani si Kong Greco, magulo ang mundo ng politika. Nga nga sulod-sulod man tadiha. Nga, pero tinuod magulo man, usay mo ingon kay mo hugaw man, daghan og mga kanang bitang intrigahay gyud, dinautay, pero balik ta. Kung gikasuhan ta, proseso man gyapon gasundan. Ug wala gyoy ka matuuran, ma-acquit ka o kuan ka kanang ma-dismiss ka na nga mga kaso. So kanisa ang sandigan Supreme Court decision. Wala na'y kaso si Ma'am Kuring o si Dr. Nerik sukad pa sa 2021.
Kini siya, wa man ni namo gibutyag ato human namang eleksyon ni aging tulo ka tuig, pero ni gawas ni tanawa na agyoy Ginoo. Ang hustisya malangay man ug moabot yun sa tukma, sa takda nga gihatag yun sa labawang makagagahom. This was a acquittal saying nga walay basihanan og inosente si Ma'am Kuring og si Dr. Nerik sa kaso nga gisugdan atong 2003. Unya ni gawas siya, mutuog yun tas Ginoo. Kay nganong ni gawas ni siya November 17, 2022. The 88th birthday of Nanay Kuring ni gawas ni nga desisyon. Langan, halos 16 ka tuig ming nag-antos ini, usahay og mugawas kas gaing nasod, na mga meeting, konferensya, mananghit tas korte. Pero ang tinugdan ani nga kaso ni Gikas Bukidnon. Nasayran man ninyo nga ang former governor ang mo'y nagkaso ani namo. Unya, technicality, kay aron maguba gyud ang binhi bulig ato nga panahuna. Kay mao man toy pwersa gyud sa kababainhan ug mga kapamilya ang ato mga livelihood programs. Kay remember, nidagan ba ako governor atong 2007, hapit ko namatay ato kay gilabayan ko Granada dito sa hacienda sa Katubhan sa Maramag. Hapit ko namatay kung wala tong iyang dakong puno ang kahoy dool sa covered court, wala na unta ko karon. Sunod ato, wa man ko namatay, gikasuhan ta. Dili tagaingon nagmamalinista, pero klaro gyud og politically motivated, himuan, gaman gyud ka og mga kaso-kaso. Si Nanay Kuring og si Congressman Dr. Nerik ang maoy gikasuhan ato. Hantod ni abot na lang na sa sandigan, ni abot na lang sa Supreme Court. Pait kay ito nga mga tuig. Magserbisyo ta, pero mura bitaw na agyoy kanang di ka kabalo. Kay, di magyuta ta kabalog na ananas mga korte. Hearing ka, na mga witness. Unsaon ka, makalingkawas, mataani. Di kita kabalo. Mura na nakaroon ni Tatay Digong, mga tana, kanusa man ni, interim ba ni nga release, unsaon. Wata, basta gay masulod tag korte, di kita kabalo. Ginoo ra gyud nakabalo. Well, ni abot ang perfect time. Wala ta palari sa ubang mga eleksyon. Nakatilaw tag kadaugan, nakatilaw po tag kapildihan. Pero ang tinuod nga kapadaugan atong year 2022, sa 88th birthday, gamisa mi dito sa balay sa farm. Gamisa, sigig tawag ang Supreme Court. Ingon day ko, ganun sige manig tawag ha? Kinsa man ni siya, abogado man day namo. Nga niingog acquitted na inosente, human na gyud ang among kalbaryo ni Nanay Kuring. So, pero dili ta muundang. Kung nata, congressman ta maluing Ginoo sa makausapa o sa inyong pagbulig o pagduyog. Kung makasuhan na sad kami, kay apil man nas atong territory, di ba, Sir Greco? Kung kakasuhan din tayo, part na lang yan. We pay a price. Kung naninindigan tayo, andama, dauton ka, Facebook, pwede ka kasuhan, ug simbako, labayan ka Granada, sama sa naitabo kanako. Pero padayon kita, kay mo na giingon, Pilipino kita, taga Bukidnon kita, proud kitang Mindanawan, kasara kita moagi ng kalubutana, himuon na nato ang tanang maayo nga atong mahimo para sa lamdag ug progreso sa atong isig kaingon. So kana, salamat kay Papa Artisa. Pero that's why I've thank you for this clarification nga inyong nga gikan gyud mismo sa ato nga mahimo na gyud kini nga tuldukan na nato ba humana na nga mga issue. Ayaw na ninyo balik-baliki via social media kay gapangita na lang yun na sila og mga ikatumo-tumo kay kampanya og eleksyon man karon.